Bilang isang lalaki, mahalaga na mayroon kang maayos na leadership skill dahil isa yung requirement sa pagiging tunay na lalaki. At alam mo yan, ang isang lalaking may maayos na leadership skill, iginagalang at tinitingalayan ng maraming tao, minamahal at ginagawang ehemplo ng karamihan. At napakarami pang advantage ang pagkakaroon ng leadership skill. Ngunit sa ibang video na ang topic na yan. Dahil sa video na ito, ituturo ko muna sa iyo kung paano hasain at palakasin ang leadership skill mo bilang lalaki. Dahil napapansin ko, maraming tao ngayon ang litong-lito na kung ano ba ang pinagkaiba ng salitang lead at control. Minsan, akala mo nililid ka, iyon pala, kinokontrol ka na. Kaya't mahalaga rin na maunawaan mo kung ano ba ang ibig sabihin ng totoong leadership. Kaya naman narito ang 5 paraan upang alamin at palakasin ang leadership mo bilang lalaki. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Be a follower. Contradicting kung pakikinggan. Ngunit upang maging isang magaling na leader, kailangan alam mo kung paano sumunod, kung paano maging isang follower. Dahil hindi ka magiging effective na leader kung hindi ka nakaka-relate sa pinamumunuan mo, organisasyon man yan, grupo o relasyon. Mahalagang alam mo at naiintindihan mo ang pakiramdam ng pagiging isang follower. Dahil kung hindi mo sila maintindihan, hindi mo rin sila mapapamunuan ng maayos. In order to become a good leader, you must know how to be a follower. Lahat ng mga lalaking may maaayos na leadership, nagmula lang rin yan sa pagiging isang maayos na follower. Dahil alam nila na kung hindi ka marunong sumunod, hindi ka rin susundin ng nasasakupan mo. Always be a student. Hayaan mong may magturo sa iyo. Huwag matigas ang ulo. Huwag marupok ang ego. We all start somewhere. Hindi ka matututo kung hindi ka magpapasakop sa una. Alalahanin mo ito. Every great leader was once a follower. Number 2. Be selfless. Kailangan mong maunawaan na ang pagiging isang maayos na leader ay hindi laging tungkol sa iyo. Maraming maling konsepto na akala ng iba na ang pagiging leader ay tungkol lang sa spotlight, na lahat ng bagay ay tungkol na lang lagi sa iyo. Ngunit mali yan. It's not all about you. It's about your people. It's about selflessness. Kung nais mong hasain ang leadership skill mo, huwag kang magpo-focus sa sarili mo. Mag-focus ka sa nasasakupan mo. Focus on your people, not yourself. Dahil ganyan ang isang maayos na leader. Kesyo relationship man yan, organization, o kung ano pa man. Ang pagiging leader ay tungkol sa mga tao mo, hindi tungkol sa sarili mo. Kaya kung iniisip mo ay sarili mo lang, umalis ka na dyan. Nagpapatawa ka lang. Hindi ka isang leader. Isa kang clown na uhaw lang sa atensyon ng tao. Ang lalaking may maayos na leadership, kapakanan ng iba ang inuuna niyan bago ang sarili niya. Kung hindi ka ganyan, hindi ka fit na maging leader. Number 3. Do as you say. Ang pagkakaroon ng maayos na leadership skill, nakakabit yan sa kung may isang salita ka ba. Ikaw ba yung lalaking tumutupad sa binitawan niyang salita? O ikaw yung lalaki na walang integridad? Dahil kung hindi ka marunong tumupad sa salita mo, mawawalan ng tiwala ang tao sa iyo at pagdududahan nila ang leadership mo. Kahit naman ikaw, hindi ba? Hindi mo rin naman susundin yung taong
Alam mong walang isang salita. Hindi mo pagkakatiwalaan yan dahil sa oras na hindi niya tinupad o ginawa ang sinabi niya, pagdududahan mo na rin ang leadership niya. Leadership is about your words and actions. Kumikilos ka ba base sa salita mo o hanggang salita ka lang? Kung hanggang salita ka lang, masisira ka sa maraming tao. Tandaan mo yan. Dahil yan ang wag na wag mong gagawin bilang lalaki. Makinig ka. Ang tunay na lalaki, may isang salita yan. Kapag sinabi niya, gagawin niya yan. Walang excuses, walang reklamo, wala kang maririnig na kung ano. Ganyan ang totoong lalaki na may maayos na leadership. Ganyan ang gagayahin mo. Number 4. Actions and solutions. Kapag mahina ang isang lalaki, reklamo at excuses lagi ang inuuna niyang pairalin. Walang leadership ang ganyang lalaki. Dahil ang totoong leader, nakapokus yan sa gawa at sa solusyon. Hindi yan puro salita lang na ganito ganyan. Hindi. Kumikilos yan. At sa oras na magkaroon ng problema, solusyon agad ang nasa isip niyan. Hindi gaya ng mga lalaking mahina ang leadership. Inuuna nilang mag-complain at magreklamo sa oras ng sakuna. Naghahanap sila ng masisisi para pagmukaing gumagawa sila ng tama. Mga huwad na pinuno ang ganyan. Huwag mo silang tutularan. Kung nais mong hasain ang leadership skill mo, sanayin mong mag-focus sa paghahanap ng solusyon. Unahin mong pairalin ang kilos, hindi buka ng bibig. Magmumukha kang lampa at mahina niyan sa nasasakupan mo. Kung puro ingay ka lang, wala ka namang nagagawa. Always focus on actions and solutions. Number 5. Lead, don't control. May mga lalaking umaastang leader na masyado nang nagiging agresibo. Nasosobrahan sa galing, hindi na tama ang ginagawa. Mga nilamon na ng ego at lumaki na ang ulo. Kaya ang nangyayari, nasasakal nila yung tao dahil sa balagbag nilang pamumuno. Yan ang wag mong gagayahin. Dahil kalimitan sa mga ganyang leader, insecure yan sa sarili. Natatakot kasi silang ayawan ng tao, kaya't sasakalin nila ito para lang hindi sila maiwang mag-isa. Yung iba naman, marurupok ang ego, mabilis madurog, hindi alam kung paano tumanggap ng kritisismo. Kaya ang ending, nagiging toxic na iyakin. Sa relasyon madalas yung ganito, sa sobrang mahal nila yung tao, nasasakal na nila. Akala nila naglilid ba sila? Yun pala, kinokontrol na nila yung tao dahil sa takot na baka iwanan sila. Ngayon, alam kong ang ilan sa inyo ay nanggaling na sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, kung nais mong malaman kung paano ba mag-lead ng tama ang isang tunay na lalaki sa isang relasyon, drop your comment at tatalakayin natin yan kung paano ba pamunuan ng tama ang isang babae sa relasyon. Just don't forget to like and subscribe if you enjoyed this video. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.